Important disclaimer. Images in this video are used under the fair use for educational purposes only. All rights, the images belong to their original creators. For concerns, please contact us directly. Paunawa, ang mga larawang ginamit sa video na ito ay ayon sa fair use para sa layuning pang-edukasyon lamang. Ang lahat ng karapatan sa mga larawan ay pagmamay-ari ng kani-kanilang mga orihinal na may akda. Para sa katanungan, maaari makipag-ugnayan sa amin. Hello! So, I would consider this siguro as our first day of class, my dear students in Industrial Security Management. The Introduction to Industrial Security Concepts, So, yun, we only have 4 months in this class. So, I hope that we could make this very productive, diba? At ma-utilize natin yung 4 months, diba? I'm so very excited na ma-meet ko kayong lahat, my dear students. And about me, mabait naman ako. Medyo strict lang ako sa submission. So, above all, wala kayong magiging problem sa akin. Okay, pero since nga we only have 4 months, no, kailangan nating magamit ng mabuti yung 4 months para matuto tayo. Okay, siguro, wag nyo na lang masyadong yung pictures kasi pang yan para mas maganda yung viewing experience. Okay? So, makinig kayo sa sasabihin ko. Baka sabihin nyo, ay, bakit ganun? Ano bang halaga ng introduction to industrial concept na yan, no? Criminology kami, no? Wala akong pakialam dyan, charot. So, alam niyo ba na super in demand na siya? Yet, in a way na nag-offer na ng 4-year course, di ba? Diyan sa school natin, may offer na Bachelor in Science sa Industrial Security Management. Even sa Rizal and other schools, may kita nyo, may nag-offer na, okay? Medyo, yun nga, yung mga ayaw mag-cream or nahihirapan silang mag-cream, ginagawa nilang choice yung Industrial Security Management na Bachelor. So, yun na nga, sa Pilipinas kasi, mahalaga talaga yung Industrial Security Management. Kasi, madami yung panganib na maaaring makaapekto sa negosyo. Halimbawa, yung naranasan namin sa company namin, na kung saan nagkaroon talaga ng problem sa pagnanakaw. Tapos yung mga nagnanakaw lang din, inside job lang din, kasamahan lang din namin sa trabaho. So, dahil doon, nalugi yung warehouse, nalugi yung company na pinagtatrabahuan ko. So, ang nangyari, dahil nalugi sila, kinakailangan nilang gumawa ng desisyon na kung saan magtatanggal sila ng empleyado, magli-lay off sila ng empleyado para mabawasan nga expenses, di ba? Dahil doon, yun na nga, naka-apekto sa company. And then, nung inayos nila yung security management nila, mas nakita nila yung problema na ang nagnanakaw pala is nag-work lang doon, naiwasan siya sa maraming pagkalugi. And then yun, na-maintain kami sa work, di ba? Isa pa sa mga problema dyan, yung mga cyber security issues. Naalala ko na nagtatrabaho ako sa call center. May mga pagkakataon talaga, or usually pag bare months, na yung phishing emails attack. Yung attack yung email. Kasi ako nun is chat support. So, sumasagot ako ng chat, sumasagot ako ng email. Nagko-calls din ako pero mas konti. Kasi nga most likely talaga sa chat support kami. Tapos booming talaga ng booming ng phishing emails. And then, yung phishing emails kasi na yun, pag napindot mo yung link na yun, automatic, papasok na siya sa server, nakakakuha na siya ng information. Company yun, di ba? So, buti na lang talaga kami, kahit hindi kami security officer, security guard, di ba? Kasama kami sa security education na nagtuturo na ganito yung security protocol natin. Tinuruan na kami na, ganito yung security protocol natin. Pag merong mga phishing emails, ganito yung gagawin. So, dahil doon, napigilan yung pagtagas ng sensitive information, di ba? At ang industrial security management talaga, hindi lang siya basta protection laban sa panganib. Ito yung titiyak na yung operation talaga ng kumpanya ay maayos at walang abala. Okay? Kaya napapanatili din yung integrity mo at saka yung tiwala mo as a business owner sa client mo at sa partner mo, di ba? Kasi nga, you can provide service na maayos dahil nga walang aberya. At sa ganitong paraan, nagtutulungan kayo na mas mapaunod pa yung negosyo.
and for all the security ng lahat. Tsaka, di ba, mas kikita, ba? At dahil umabot kayo dito, so pag-usapan natin dito, yung ilan sa mga chismis at popular na balita na madalas pinag-uusapan tungkol sa larangan ng Industrial Security Management sa Pilipinas. Alam niyo ba kung ano yon? So yun, pag-usapan natin yan, okay, nang hindi kayo maboboring. So madalas na pinag-uusapan when it comes to the bansang Pilipinas, yung pagtaas ng cyber threats natin sa Pilipinas, unang-una talaga yan. So, isa sa mga malaking issue yan sa Pilipinas, yung cyber threats, dahil lagi tayong nagkakaroon ng cyber attacks sa mga negosyo, okay? So, maraming kumpanya ang nagiging biktima talaga ng ransomware at phishing, kaya palaging may usapan tungkol sa pagpapalakas ng cybersecurity measures sa Pilipinas. Sabi, galaw-galaw naman, Philippines. So, yung pinaka nangyari is yung, alam niyo yun, yung ransomware na ng Medusa sa PhilHealth. Diba? Imagine, data yun ng mga Pilipino. Diba? Complete data. At nandun yung data mo kung PhilHealth member ka. And then, inatake ng ransomware. Diba? Government na yun, diba? And then, marami pa yan. Yung sa GCash. Diba? BDO, and among others. Kasi, diba, kapag pati yung sa mga phishing emails, hindi lang yung mga malaking company, kahit yung mga ordinaryong tao lang, sisendan sila ng link, sasabihin, nanalo ka sa ganito, ganyan. E di pipindutin mo naman yung link, no, kasi nanalo ka nga. And then automatic papasok na siya sa ano, di ba? Kasi grabe, sa panahon ngayon, napaka-advance na ng technology, napaka-knowledgeable na nila sa ganyan, and then yun na nga, nakukuha na yung pera, yung mga data, minsan ninanakaw pa yung pagkakilanlan mo. So yun ang unang usap-usapan na yun nga, sa mga kainaan at butas natin. Ikalawa, kulang daw sa training, diba? Daw. But it's up to you, diba, to know or to decide or judge. Talaga bang is it true, diba? Anong kulang sa training? May mga ulat na marami daw kumpanya ang hindi sapat ang binibigay na training para sa kanilang mga security personnel. At dahil dito may mga pagkakataon na hindi agad natutugunan ang mga banta o panganib. Diba? Siguro walang budget, or siguro walang oras, o siguro yung mismong company owner, diba? Hindi niya siguro, mas iniisip niya na mas, baka kumita siya. Hindi niya mas binibigyan ng budget yung sa security. Baka mas binibigyan niya ng budget yung marketing, di ba? Personnel. Pero hindi yung security, kasi siguro ganun, di ba? And for you, minsan dito sa Philippines, for you to obtain CSP, di ba, Certified Security Professional, it comes with cost din, around 20K din eh. Di ba? For you to obtain the license. Kaya kayo, mga criminology student, it's a privilege for you to know this. Kaya makinig kayo, okay? So, okay. Okay, so ma'am, then ano po yung ikatlo? Ikatlo daw is yung kakulangan daw sa investment. Talaga ba? So, what is to say about this? May mga kasi nagre-reklamo na maraming negosyo daw ang hindi nag-i-invest sa sapat na security infrastructure. Kaya nagiging mahirap para sa mga security managers ang magpatupad ng epektibong protection. Diba? Medyo totoo to. Kasi totoo nga naman. Bawa, nag-hire siya ng security officer ng company. Kunwari, meron akong kumpanya. Nag-hire ako ng security officer. Nag-security survey ako ngayon. Tapos nagbigay ako ng mga suggestion na, ma'am, ganito po, lagyan natin ng CCTV dito. Or ma'am, lagyan natin ng ganito para sa ganito, no? And then, itong si business owner or to si ayaw niyang maglabas ng pera para ibigay or para gawin yung sinuggest ng security officer. Diba? Ng isang CSP. So, ending, walay pa rin. Diba? So, yun kakulangan daw sa investment. So, ikaapat daw is epekto ng kakulangan sa regulasyon. Okay? Kasi may mga nagsasabi din daw na kulang daw yung mga implementing rules and regulations or IRR.
na nagsasabi na kulang daw yung regulasyon at guidelines na dapat sundin ng mga kumpanya sa larangan ng security, di ba? Na nagiging sanhi ng hindi pantay-pantay ng pamamahala sa security o sa seguridad. Okay, minsan yung government din, hindi rin sila ganun ka, wala rin silang regulation and guidelines para ano ba yung dapat sundin, di ba? Parang may standard na dapat sundin. So, hindi pantay-pantay. Merong company na mas secured, may mga company na hindi. Okay? So, ganun. At ang ikahuli na usap-usapan tungkol sa security management sa Pilipinas at kahinaan din naman, yung mga kasong yung mga illegal activities mismo, di ba? Kasi paminsan-minsan may mga naiulat na security personnel na sangkot talaga sa illegal activities. Okay, tulad ng pagnanakaw o bribery, yung panunuhol na nagpapalakas ng pangangailangan para mas maigpit yung screening tsaka monitoring kung sino ba talaga i-hire. Okay? Minsan naman mabait nung hinire nung katagalan, di ba? Buwayan na pala siya dun sa company na yon. So, yun. Ang mga isyung to kasi, nagpapakita siya ng, alam mo yun, ng pangangailangan para mas mapahusay pa natin yung pamamahala sa seguridad at mas maayos yung pagsasanay sa na-involve yung industrial security management. 'Di ba? So, kaya mahalaga din siya. So, go tayo, no? Tuloy-tuloy lang. So, isipin nyo na para kayo nakikipag-usap sa akin. So, ma'am, kunwari magtatanong sa'yo, kunwari lang. So, yun, isa kasi ako certified security professional sa Pilipinas. So, I have a license as a CSP. So, yun, it comes with cost. So, sa mga student ko na magbabalak po na to obtain CSP, pwede naman po kayong kumuha ng CSP kahit as long as meron kayong bachelor degree, di ba? Kahit hindi kayo board passer, graduate na kayo ng criminology, pwede kayong kumuha ng CSP, di ba? For credential and also for job opportunities din. And kung wala naman kayong degree, wala kayong 4-year course, pwede rin naman kayong mag-obtain ng CSP. Kaso you have to be in a security, kailangan nagtatrabaho na kayo sa security industry for 10 years, if I'm not mistaken, Bisaya. If I'm not mistaken, you have to be engaged in security industry for 8 to 10 years for you to obtain CSP. So, yon. Okay din naman siya for job purposes only kasi I also have different classmates during our class na alala ko nun. Sabi, bakit mo kailangang kumuha ng CSP? Guard sila, security guards. Kasi daw, ang reason daw nila is para ma-promote sila bilang security officers. O, diba? Kasi security guards and security officer. Diba? Ganon. Yung iba nga funded pa nung company nila. Kaya, yun. And yung iba naman, mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, yung iba naman, miyembro ng PNP, kumuha sila nito, CSP na to kasi para daw, pag tumanda sila, di ba, pag retire na sila, pwede pa rin silang pumasok sa academe na nagtuturo for them to share the experience and so on and so forth. So, marami-rami tayong reason bakit sila kumuha ng CSP. So, yun nga, a lot of CSPs but sees na marami talaga tayo, di bang, problems with our industrial security management. And yun, and as a criminology students, it was so important na dapat alam nyo man lang yung concepts, kahit intro man lang, okay? So, yun na nga, dumiretso na tayo dito sa tanong na to, no, na, ma'am, bakit po kailangan namin itong aralin? Bakit namin kayo dapat pakinggan? Bakit namin kailangang matuto dito ng subject na to? So, bukod sa nagbayad kayo ng tuition nyo, para hindi sayang, at bukod sa hindi kayo gagraduate kung hindi nyo to aaralin, syempre para sa mga criminology students, super importante ang pag-aaral ng industrial security management. Bakit kako? Halimbawa na lang ha, nung nag-intern ako sa isang malaking company, natutunan ko kung paano mag-implement the security protocols at risk assessments. Particularly, nung nag-intern ako sa PNP Noveleta. Okay? And, yun, yung mga natutunan mo din, pwede mo rin siyang i-apply when comes kung ikaw na rin yung mag-intern. And kapag after mong graduate, diba, you can also have job
immediately kasi nga may knowledge ka na, di ba? At sa isang pagkakataon no, nagkaroon kami ng issue sa isang warehouse kung saan may mga pagsubok na pagnanakaw eh. And kung ikaw criminology student ka, dahil sa kaalaman mo sa industrial security management, ako, nung nagkaalaman ko nun, na-access ko agad na at na-ayos ko agad yung security problems namin nun dahil sa mga security measures na alam ko, diba? Ikaw criminology student, you can also add din na pwede kang magdagdag ng CCTV o magpatupad ng mga access controls, diba? Kaya kung ikaw ay isang criminology student, ang pag-aaral ng field na to ay makakatulong sa iyo para mas maging handa ka, diba? Sa mga sitwasyon kung saan kailangan mo ng mga technical knowledge para maprotektahan ng mga negosyo o negosyo mo o negosyo ng iba o na pinagtatrabaho mo pag nag-work ka na. Kaya makakakuha ka rin ng mga kasanayan at risk management at yung mga crisis response, diba? Lalo na kung may mga crisis na nangyari. Na magagamit mo sa iba't ibang larangan ng criminology. Okay. Lalo na ngayon, lahat ng industry, ang dami na rin industry, ang dami na rin negosyo. So, yun, makakatulong yun. At in demand, yung subject natin at yung course natin. You can also apply, hindi yung pag na-accept ko na sa trabaho, paanga-anga ka, di ba? So, yun. Technical skills siya. Kaya, aralin mong mabuti. So, yun, ano yung ine-expect ko? Another question, ano yung ine-expect ko bilang ikaw na magiging estudyante ko sa subject na to? Sa akin kasi okay lang kahit hindi ganon naman na hindi kasi naman ako ganon sobrang stricta. Hindi naman ako stricta. Mabait naman ako. So, yun, medyo strict lang ako sa compliance. Kasi nga, 4 months lang yan. Iisip ko, 4 months lang yan. Outcome-based tayo. Gusto ko, meron kang magawa, di ba? And yung active learning din, dapat pa-participate ka rin para matuto. So, yun, no worries, mabait ako. Basta mabait ka rin, di ba? Mabait ka ba? So, yun, hindi ako naniniwala sa kailangan mo takutin yung bata para matuto. You can expect a healthy learning environment and active learning environment. At sana we can get along together. At yun, sana hindi kayo excited kayo laging matuto. Yun ang mahalaga dun eh. Yun na nga, meron tayong 4 months. Each month has 4 weeks. So, expect nyo na yan sa first week ng first month is lecture. Second week, lecture yan na may activity. Third week, yan ay lecture na may long quiz. And fourth week, yan yung prelims, midterm, pre-finals, and finals. So, yun. Naka-set na yung calendar natin. Kaya, tamaan nyo yung kung ano yung gagawin sa certain na araw, gawin nyo. Okay? So, hindi po ako nagpapasa pag hindi po nagko-comply. Okay? Parang nung nag-CSP kami, yung mga bumagsak ng exam, dun sa mismong certificate sa pinaka-board exam, na yon is hindi talaga binigyan ng title na CSP. Ang binigay lang sa kanila is natapos nila yung Industrial Security Management course. So, sa akin, compliance talaga. Mahalaga na gumalaw at natuto ka. Sino ba naman ang magpapasa sa'yo kung hindi ka nga naman matututo? 'Di ba? So, yon ano pa ba yung mga ano natin? Yung mga pala absent. Tandaan niyo po yung school po natin, hindi po nagto-tolerate ng pala absent. Okay? Hindi rin po nagto-tolerate ng hindi po natututo. So, kilala po ang school natin na nagpo-provide at nagre-release ng madaming passers every board exam. Kaya, ine-expect ko po na makikipag-coordinate po kayo at matututo kayo. Kasi ang goal natin dito, pumasa kayo sa board exam at matuto kayo. At magkaroon kayo ng magandang kinabukasan dahil marami kayong natutunan. And yon, thank you so much sa pakikinig.
at umabot kayo dito. So, kung gusto nyo malaman yung credentials ko, nandito sa description ng YouTube channel ko. At kung hindi naman masama sa loob mo, pwedeng mong isubscribe yung channel ko. Okay? Thank you so much and amping! Pahabol nga po pala. So, kung meron po kayong tanong or clarification, suggestion, problem sa ating subject, I am just one chat away. Pwede mo akong i-message sa aking, you can send me a DM sa aking Facebook, TikTok, at sa aking YouTube channel. So, I was just one chat away. Okay? So, gusto ko, pag meron kayong mga issues like, hindi nyo mag-gets, hindi nyo mahabol yung subject, or hindi nyo maintindihan, I could lay a hand to you. And yon para mas matuto kayo at makahabol kayo sa klase. Kasi 'di ba kung ikaw ay talagang gusto mo desidido ka matuto and then medyo lack ka ng medyo nahihirapan ka, like kunwari working student ka or medyo nahihirapan ka or medyo mabagal yung proseso sa utak mo, 'di ba? May paraan, 'di ba? Madali akong makaintindi basta sa estudyanteng desidido talaga. Pero yun talagang hindi naman talaga magpapakita, yun medyo tayo magkakaproblema doon. Kaya yun, don't worry, mabait ako. Okay? So, yun, ingat kayo parate at huwag niyo kalimutang mag-comment para sa attendance natin, kung ano yung insights nyo, feedback, suggestion nyo, at ano masasabi nyo at natutunan nyo dito sa ating parang podcast na yung nangyari podcast na yung nangyari. So, you can just chat there para sa checking ng attendance. Don't forget na ilagay yung name at yung section. So, yun lang. Amping kanunay po mga students. Galingan nyo. Break a leg, future art cream.